Actually, mga kababayan, nakatanggap ako ng message, okay, ng isang KOJC member na humihingi po sila ng tulong. Miss Marlica, parang ready na po sila gurgurin kami o gurgurin lahat sa loob. Okay, ang sabi pa nga dito, ma'am, baka may contact po kayo kay VP Sara o kahit kaninong AFP. Wala na po talaga kaming mahinga ng tulong. Paki-inform po sila na delikado na yung buhay namin. Pero binarikadahan nila dahil yun ang utos ni Lee Satanas at ni Bangag Jr. at ng mga kasabwat nila, yan si Tambaluslos. Lahat sila kasi gusto nilang kamkamin yang pagmamayari ng KOJC. Actually, mga kababayan, nakatanggap ako ng message, okay, ng isang KOJC member na humihingi po sila ng tulong sa lahat. Well, sa kinauukulan. I don't know kung sino pa ang kinauukulan ang pwede nating hingian ng tulong. Pero kanina, okay, nag-message sa akin, sabi sa akin, Mama Harlica, please help us, KOJC members. Hindi na po kami makakakilos ng maayos sa loob ng compound namin. Parang na-hostage na po kami dito. Please, sabi niya, parang awa nyo na po. Okay? Nasa loob. Sabi ko sa kanya, nasa loob ka ba? Sabi niya, nasa labas po ako. Pero ang mga kamag-anak ko po nasa loob. Please, ma'am, maawa po kayo, manawagan po kayo sa ating taong bayan na tulungan kami. Hindi na po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong. Okay? Hindi pa rin po ipinapalabas. Hindi na sila pinalalabas. Hindi na rin po kami pinapapasok. Kaya sabi ko, mag-ingat kayo na sagot ko, wag ingat kayo na wag mag-provoke kasi yun yung purpose ng mga pulis na yan. I-provoke kayo para magsimula ng kaguluhan para ma-justify nila yung plano nila. Sabi ko, I'll try my best na makipag-coordinate sa taong bayan at sa kung sinong pwedeng mahingi natin ng tulong. Ito ang sabi niya, Miss Marlica, parang ready na po sila gurgurin kami o gurgurin lahat sa loob. Okay? Tumawag po ang aking mga kamag-anak na nasa loob na maalam na po sila. Baka daw hindi na po kami magkita. Yan po yung nararamdaman nila ngayon. Baka anytime pwede po silang gurgurin. Okay, ang sabi pa nga dito, ma'am, baka may contact po kayo kay VP Sara o kahit kaninong AFP. Wala na po talaga kaming mahinga ng tulong. Paki-inform po sila na delikado na yung buhay namin dito ng mga tao sa loob. Okay? Okay. Parang iba na po ang plano nila dahil sa isang building 4 to 5 times sila naghahalugog. Pahirapan na po ang pagkuha ng camera. So nakita niyo mga kababayan, ito ay galing sa loob. Mga kababayan, alam nyo na nilabag nila talaga ang batas. Ito nga ay isa sa pinaalala sa atin, okay, ito sinad niya nga sa akin, ito. Sabi niya, ma'am, meron tayong batas na Article 3, Section 2 na ang karapatan ng mga tao na maging ligtas sa kanilang mga sariling tahanan, mga papeles at mga ari-arian laban sa mga walang katwirang paghahalughog at pagsamsam. Anumang uri at layunin ay dapat igalang at walang search warrant o warrant of arrest na dapat ipalabas maliban kung may probable cause na personal na tinutukoy ng hukuman pagkatapos ng pagsusuri sa ilalim ng panunumpa o pagpapatibay ng reklamo ng mga saksi o maaari niyang iharap at malinaw na tinutukoy ang lugar na hulihin ang mga tao o bagay na samsamin. Ulitin natin, sa case na ito, ang tinatarget nila ay si Pastor Kibuloy. Ilang beses na sila naghalughog nung June 10. Okay? Ngayong kahapon, pabalik-balik. O sabi nga dito, 4 to 5 times ngayong araw. Mga kababayan, walang talagang lantaran ang paglabag nila sa batas. Ang paglabag nila sa kapwa-tao, sa karapatang pantao,
yung mga nandoon sa compound na yun, sabi nga, mga namumuhay ng maayos, mga bata, matanda, mga tao na katulad natin, okay, na may mga pamilya. Hindi nila nakita yung target nila. Pero binarikadahan nila dahil yun ang utos ni Lee Satanas at ni Bangag Jr. at ng mga kasabwat nila, yan si Tambaluslos. Lahat sila kasi gusto nilang kamkamin yung pagmamayari ng KOJC. Hindi yan pagmamayari lang ni Pastor Quiboloy, pagmamayari ng mga miyembro dahil sila ay nakatira dyan. Okay? So yan ang kailangan maintindihan, and I hope yung mga taga Davao, simulan nyo po ang makiisa, whether you are INC Catholic, na damayan itong ating mga kapwa Pilipino dahil kitang-kita nyo ang paglapastangan sa batas nitong mga pulis na ito, lalo na pinamumunuan ni Torre. Okay? Ni Diwata Torre. Wala na talagang saysay ang mamuhay sa Pilipinas kung ganitong klaseng gobyerno. Nag-cite pa nga siya ng isa pang article ng Constitution. Yeah, sabi niya, ma'am, ito pa, walang batas na gagawin na magtatag ng relihiyon o magbawal sa malayang pagsasagawa nito. Ang malayang pagsasagawa at pag-enjoy ng relihiyong paniniwala at pagsamba ng walang diskriminasyon o pagkiling ay dapat palaging pahintulutan. Walang relihiyong pagsusulit na dapat hingin para sa pagsasagawa ng mga karapatang civil o pampolitika. Walang pwedeng batas na gagawin, okay? Ang sabi dito, na pigilan nga itong pagsamba o pananampalataya bilang isang relihiyoso. Pero kasi nga, ang tinatarget nga nila si pastor. Isang tao lang ang kanilang tinatarget. Pero bakit sila naninira ng gamit? Bakit sila, at ang yung ginagawa nila illegal, wala nga silang search warrant, diba? In the past, wala silang search warrant, pinagsisira nila. Ngayon, okay, yung alias warrant nila, wala yung subject doon. So, wala akong magawa kundi, maghatid lang sa inyo ng informasyon dahil kung meron man dapat ang may magagawa yan, kayo dyan na nasa Davao. Okay, tingnan natin kung may update. Kinakabahan na itong ating mga kababayan. Okay? Okay, executive, ito may bago siyang message, active. Okay? Si JP ito. Executive Minister namin kanina, pinagtulungan na po ng anti-riot police. Pati Executive Secretary namin, inisprehan ng mga pepper spray. Nakita niyo mga kababayan, tapos pinagbabawalan na ng camera. This is very bangag. This is very addictus benedictus. And I hope the people of Davao will help our kababayan, will help our KOJC members na bahain ninyo itong, yung kung saan nandoon yung mga pulis. Kasi sabi nga natin na mas makapangyarihan ang boses ng tao. Pigilan ninyo ang ginagawang pambabalahura, pambabasos o posibleng pagmasaker o pagkitil ng buhay ng mga inosente. Di ba? Samantalang si Bangag Jr. na isang adik, na isang nagpoprotekta ng smuggler, ulitin natin, ng smuggler sindikato, si Lisa Matos mismo ay nangidnap ng tao, nangidnap ng bata, ng mga bata, ay walang aksyon ang ginagawa ito. Kayong mga AFP, kayong mga general na nakipagsabuatan si Lisa Tanas sa inyo, bakit hindi po kayo umaksyon? This is the time now na kailangan tulungan ninyo to protect and serve the people. Nasaan yung inyong pangako? O gusto nyo mag-riot, magkagulo na lang ang Pilipinas, magkamatayan na lang ang mga tao, mga inosenteng mga bata? Yan ang gusto nyo dahil sa pagsunod ninyo dito sa benedictus na gobyernong ito? Yan ba ang gusto nyong gawin? Walang humpay ngayon. Kasalukuyang hinahalugog nila paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit nilang hinahalugog, binabarikadahan. Wala yung subject nila doon. Anong kapjotahan yan? Wala na, binaliktad na nila pati mga drawer ng sapatos, pati manhole or mga anong tawag dyan, yung Poso Negro.
Di ba ang sabi may na-detect daw siyang heartbeat itong si itong si Torre, dapat na-shoot na lang siya dun sa Poso Negro. Kailangan na ng people power. Kailangan nyo nang mag-speak up. Umpisahan nyo sa Davao. Okay? Tapos itong mga hangal, ito pa mga what do you call it? Like ang GMA. Okay? Yung kanilang balita ay may isang babaeng nagpupumilit na pumasok doon, di ba? Ganun ang balita nila. May isang miyembro ng KOJC na nagpupumilit pumasok sa premises. Anong kaputahan yan, GMA? Putangin na nyo, hindi nyo man lang iulat yung tama. Ano nagpupumilit? Property nila yon, doon sila nakatira. Ano nagpupumilit? Ganun ang headline nila. So lumalabas na tama yung itong GMA at iba pang mga media, tama yung panghaharas, panggigipit, pananakit nitong mga pulis na to. Kasi tinitwist nila yung balita eh. Isang babae nagpupumilit daw. Tingnan natin. Oh. Ang kanilang balita, nagpupumilit, nasa talagang ipinipilit nila na ang may kasalanan pa yung mga nakatira doon. Nakita niyong kahayupan ninyo, GMA? Nakita ninyong pagiging walang kwenta ninyong mga balita na ayaw niyong iulat. Bakit nagpupumilit yung babae? Kasi doon siya nakatira. Saan siya? Saan siya matutulog? Sa kalsada at hayaan ninyong babuyin ng mga tiwaling pulis o yung mga bayaran ni Lisa, itong ng mga bangag, utusan ng mga bangag. Hindi yung nakikita yung mga namatay, hindi yung nakikita yung mga nasaktan na hinaharas itong mga pulis na to. Wala kayong kwenta. Kaya dapat nga lamunin na kayo ng demonyo eh.